Gusto ko ipakita agad natin, tayo po ay, matatapos na po itong ating mga lesson na ito, mga mensahe ng Panginoon, na gusto ko na ipaunawa sa Family Christian Church sa tulong ng ating Panginoon. Yung pong sinasabi natin, the winning team, nagtagumpay tayo sa krus ng Kalbaryo. Inumpisahan po natin yan, yung Ecclesiastes chapter 4:12, kung ang nag-iisay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Matibay po yan. Ano po? Ang isang winning team, kailangan meron siyang teamwork. Pagkakaisa, unity. Pag walang teamwork, talo agad ang isang team ng basketball. Sino po naglalaro ng basketball dito? Taas nga. Taas nga kamay. Yun. Wow, si Trevor naglalaro ng basketball sa Philippines, di ba? Trevor. At makikita natin dito, ang paglalaro ng basketball ay hindi po madali yan. Hindi pwede na shoot ka lang ng shoot. Hindi pwede. Kailangan may teamwork kayo. Di ba? Pakitaas nga kami naglalaro ng basketball. Okay. Naranasan na ba ninyong manalo nang wala kayong teamwork? Wala. Hindi ka pwedeng manalo nang walang teamwork. Pangalawa, makikita natin, hindi lamang teamwork, kundi kailangan din natin yung pagtitiwala, yung trust. Ibig sabihin, may trust tayo sa isa't isa, sapagkat hindi ko ipapasa yung bola sa iyo nang wala akong tiwala. Ako na lang yan. Kasi alam ko hindi mo isushoot. Ala akong tiwala eh. Di ba? Hindi kita papartihan para wala kang magawa. Kasi alam ko hindi mo kaya. Ang tingin ko sa sarili ko, ako lang ang may kaya nun. Hindi ho. Sa ating team, kailangan po natin, mayroon tayong teamwork, mayroon tayong pagtitiwala sa isa't isa para manalo, lalong higit sa coach mo. Di ba? Pag sinabi ng coach na ganito, ito po ang dapat nating gawin. Hindi pwedeng mas marunong pa tayo sa coach natin sapagkat siyang nakakakita noon, yung laro natin. Di ba? Pagkatapos, yung pangatlo, meron tayong theme. Ibig sabihin, yung paksa, message, iisa lang ang mensahe natin. Ano po yan? Winning souls and making disciples. Ibig sabihin, kailangan natin mag-disciple ng tao. Ako, merong mga nagte-text sa akin, sabi sa akin, Pastor, nakapag-share na po ako. Hindi po masama yan. Pero kapag iyon po hanggang share lang at pagkatapos iiwanan mo na, mga kapatid, para ka lang nagpanganak ng bata, tapos iniwanan mo sa iba, doon sa kalsada, mamamatay din po yan. Ano ibig sabihin? Matapos ipanganak ang bata, kailangan alagaan mo. Alagaan mo yan. Katulad ng pag-aalaga ni Tony sa kanyang anak. Habang natutulog si Nika, siya ang nag-aalaga. Ibang ganon, yung bang, nabisto siya. Okay, makikita natin, ganoon ang pag-aalaga ng bata, hindi natutulog. Sabi ko sa kanila, ngayon pa lang kayo nagbabayad sa mga magulang nyo. Ito yung panahon ng pagbabayad kung papaano kayo pinagpuyatan ng mga magulang nyo na habang kinakausap ka ng para bang kinakausap kang mag-isa. O ano kailangan mo, yung mga ganon. Parang kumbaga sa kwa nababaliw, yung mga ganon. Ganon talaga eh. Kaya po, sabi nga, yung may kasabihan tayo, tadtarin mo man. Ano kasabihan sa Bulacan, Pastor Mario? Tadtarin mo man ang buto mo, hindi ka makababayad ng utang na loob sa magulang mo. Palakpakan natin yung mga magulang natin. Di ba? Kaya huwag kayong magsasawang bigyan ng pera ang magulang nyo. Okay. Akita niyo yan? Okay. Kaya yung paksa na yon, yung teamwork, trust natin, yung team natin, kailangan po natin ito. Ngayon, paano tayo mananalo? Ibig sabihin, meron bang naglaro, yung first quarter, ilang bang minuto yon sa mga naglalaro? 12. Brother Randy, no? Second quarter, 12. Third, 12 uli. Ilan lahat? 48 minutes. May naglaro ba ng, yung naglaro ng walang katapusan hanggang sa mapagod, hanggang sa mamatay, yung mga ganon? Walang naglalaro ng ganon. Ngayon, pag-aaralan natin, itong tatlo na ito, teamwork,
Trust natin yung theme at saka po yung ating timeline. Tingnan natin. Ano po yan? Palugit. Sa Tagalog yan, pagkakaisa, pagtitiwala, paksa, palugit. Yung timeline. May timeline talaga. Hindi pwedeng maglaro ng basketball na hanggat may lakas ka, maglalaro ka. Maunawaan po natin to. Meron po yung timeline, may katapusan yan. Pagkatapos ng 48 hours, o tama ba, 48 minutes, tapos na yung laro. Pero, doon sa 48 minutes na yon, siguraduhin natin, mananalo tayo sa laban na ito. Mananalo lamang tayo kung tayo may teamwork. Okay, basahin nga po agad natin ito. Matthew chapter 9, 35, 38. Basahin natin. Ready? Nilibot ni Jesus. Gusto ko malakas ang basa natin. Nilibot ni Jesus ang bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Pakinggan niyo to. Ano man ang kanilang karamdaman. Nang makita nila ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito, lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Unahin ko po yan. Tingnan niyo yan. Sabi niya, nang makita niya ang napakaraming tao, una niyang naramdaman, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila yan, lito, parang mga tupang walang. Okay, tingnan niyo. May timeline. Ano ang ibig sabihin ng timeline na ito? Ano yung palugit na yan? Mga kapatid, alam ba ninyo? Pag hindi tayo naging maingat, yung timeline na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung palugit na yon, baka maunahan tayo ng iba dyan. At ito matindi. Baka ang makauna sa atin ay, tandaan ninyo, ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon, mga false prophet, false teacher, mga palsong tagapagturo. Tandaan natin, kaya dapat unawain natin mabuti. Hindi pwede na hindi tayo maging sensitive sapagkat ang sabi dito, ang una po diyang makikita natin sa palugit na yan, sagad na sa hinog ang mga tao eh. Tingnan niyo mabuti. Anong ibig sabihin? Hinog na hinog. Hinog na hinog po yan. Hindi pwede na itong aanihin natin na hinog na, pabayaan po natin yan. Ang sabi po riyan, nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay. Di ba nyo napapansin, magpunta ka po sa mall ngayon? Ang mga primary 12 natin, pupunta sa mall, hindi para mag-shopping. Tumitingin ang mga tao doon na mababahagi na ng salita ng Panginoon. Pag nakausap ang tao, tumutugon lang agad sila. Ano sinasabi? Pag nagkausap-usap, minsan, ang tao malungkot, may problema, hindi mo pa, pag nakausap mo, tumutulo na luha. Mamaya-maya, hindi kayo magkakilala. Pag sinabi mong Kristiyano ka, magtatapat na ng problema sa iyo. Mga kapatid, alam nyo, ang tao ngayon, hinog na eh. Sagad na yung hinog eh. Pero eto, sagad na yung hinog ng isang prutas, pero tandaan mo, walang prutas na pupunta sa bahay mo. Walang prutas na pupunta sa bahay mo. Please naman, pakikain mo na ako. Walang ganon. Walang ganon. Pupunta ka sa isang puno at kapag hinog na, ano gagawin mo? Pipitasin mo. Kapag hindi mo yan pinitas, mga kapatid, ano mayayari dyan? Mabubulok at malalaglag. O ano pa? Kinain ng ibon. Ano pa? May ibang kakain. Ano pa? May ibang pipitas. At ang pinakamatindi sa lahat, inuuod na yung bayabas. Nakakita na ba kayo ng ganan? Posible na pabayaan. Pero sa amin, sabi ng mga matatanda,
yung kung ano yung inuuod, yun ang kinakain nila. Kasi vitamins daw yun. O, ganun sa Pilipinas eh. O, protein na yan. Sabi niya, ba't naman, saan naman ka nang galing yung uod na yan? Eh, sa prutas lang din yan. Kainin mo na lahat. Okay, pakinggan niyo mabuti. Mga kapatid, huwag na nating hintayin uurin pa. Huwag nating hintayin uurin yung tao. Kaya nga, teamwork eh. Hindi po tayo, kaya sama-sama tayong mamimitas talaga ng mga hinog na, sagad na sa hinog ng mga tao. Napakarami po niyan. Pag hindi nyo yan pinitas, sagad na sa hinog. Sabi po rito, tingnan niyo mabuti, ano? Sabi, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito, lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Nakadama ng pagkahabag ang Panginoon. Ano ang isa po talaga sa quote ng vision, yung nakukot ka talaga ng vision ng Panginoon, yung nakukuha mo yung vision ng Panginoon, naaawa ka sa maraming kaluluwa na alam mong mapapahamak. Naaawa ka sa mga tao na pag nagsalita, akala mo, hindi magwawakas ang buhay. Naaawa ka sa mga taong hindi maintindihan kung saan pupunta. Lito. Pag yun po nadama natin, ibig sabihin yung nadadama ng Panginoon, nararamdaman mo na rin. Teka muna. Nakita, ewan ko kung may picture tayo, naalala ba natin si Juan Tamad? O, naalala ba natin yan? Ha? Ayan. Ayun pala, nakuha pala ni Teresa na, ha? O. Ayan na, inaanyaya, ayoyo. Nag-uunahan sila ng ibon. O, pagtapos nakahiga doon. Alam ba ninyo na maraming Kristiyano na ganito? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Oh? Pero sabihin mo rin sa katabi mo, pwedeng ikaw din yan. Ha? Maraming hinog, pero hindi hintay mo malaglag eh. Mga kapatid, primary 12, hindi kayo dadami nang hindi kayo lalabas sa bahay. Tandaan po natin yan. Kaya nga gusto ko lagi kayo nasa unahan para lagi kayo nakakagalitan. Ibig sabihin, makikita natin, hindi tayo dadami ng ganyan lang. Pero salamat sa Family Christian Church, walang primary 12, babae at lalaki na huwantamad at huwanan tamad. Lahat masisipag. Palakpakan natin ang ating Diyos doon. Magkakaintindihan sa December 25. Yun lang. Lahat ng masisipag. Lahat ng masisipag. At ang tingnan po natin, mga kapatid, sabi ko nga, timeline, walang naglaro ng habang buhay. Ibig sabihin, meron ba tayong, yung bang ating mga SOL1, 10 lesson lang yon. Pagkatapos po noon, gagraduate ka na. Meron ba namang aral na hanggang sa matapos o hanggang sa may hininga ka? Hindi ho. Mag-SOL1 ka, 10 lesson, yun, gagraduate ka na. SOL2, 10 lesson ulit, gagraduate ka na. Ngayon po, mga kapatid, sagad na sa hinog ang tao. Sagad na. Ang sabi diyan, nang makita niya, napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito, lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ito pa mas maganda. John 4:35. Sabay-sabay tayong bumasa. Sige po. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na, handa ng anihin. Hinog na. Alam po ba niyo yung sinabi niya ito, yung babae na Samaritana, nakita niya sa balon, di ba nakakilala sa Panginoon, itong babaeng Samaritana, nagtawag pa na malita, natagpuan niya si Jesus. Doon niya sinabi ito, basta niyo ang bukid, hinog na, handang-handa na. Handang-handa na. Ang puso ng tao ay handa na. Handang-handa na. Kailangan lang po talaga may mga tao na pipitas dito.
pipitas. Makikita po natin dito, hindi ba sinabi nyo 4 na buwan pa, anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid hinog na, handa ng anihin. September, October, November, December. Parang anihan na, ano? Maraming hinog at makikita natin, masdan nyo ang bukid, hinog na, at 4 na buwan na lamang, makikita natin ang 144 na lalaki at 144 na babae sapagkat hinog na ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ba ng Diyos natin yan? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Okay. At alam ko, sa anniversary pa lamang natin, at tawagin na po ninyo yan, aanyayahan na po natin. Alam niyo ang ibig sabihin ng hinog, yung mga taong handang-handa na sila. Kailangan na lang, tandaan po natin, ang sabi po ng Romans chapter 10:17, ang sabi ron, paano makakarinig ang tao kung walang napapakinggan? At makakapakinig lamang sila kung may nangangaral. At sino ang mangangaral? Yung mga tao talaga na isinusugo ng ating Panginoon. Sino yon? Yung lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin dito na itong timeline na ito, mga kapatid, maaabot lamang natin yung palugit na ito kung may teamwork tayo, may trust tayo, una sa Diyos at sa atin lahat, at mayroong paksa na sinasabi tayo sa tao na mahal sila ng Panginoon, yung message ng ating Panginoon. At kung ang isa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid ay may 3 pilipit at di agad nalalagot. Alam nyo, iyang mga hinog na yan, mamaya mauunawaan natin. Mauunawaan natin, oo nga. Dati ako kung walang kumausap sa akin, hindi ko mararamdaman na ako pala ay tinatawag na ng Diyos. Ganon din po, maraming magpapasalamat sa inyo. Sabi rito, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na. Sinasabi ko sa inyo, masdan nyo ang bukid. Hinog na, handa ng anihin. Mga kapatid, akala po ba ninyo, ito'y sa California lamang, ito'y sa US lamang? Hindi ho, magmasid po kayo. Buong mundo na po ito. Ang pagkalat ng salita ng Diyos ay napakabilis. Wala nang bundok, wala na pong malalayong lugar. Sa internet lang pwedeng magkausap, sa Facebook, saan pa? Sa Skype, lahat ginagamit ng Diyos para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Wala na pong Lake Elsinore, wala ng Lancaster, wala ng Murrieta. Lahat na mararating natin, ipapahayag natin ang salita ng Diyos sapagkat marami na ding hinog doon na kailangan po nating puntahan at pitasin. Gusto ba niyo sumama sa pitasan ng maraming hinog na prutas? O, palakpakan niya natin ang ating Panginoon doon. Ngayon, kailangan yung timeline natin, maabot natin. Ano po? Meron lamang tayong gagawin. Maunawaan po natin ito. Bakit? Hindi lamang sagad na sagad ang hinog o hinog na hinog. Eto pa, tingnan natin sa timeline natin, yung palugid. Bakit meron pong palugid na binibigay ng Panginoon? Ang sabi diyan, sagana ang anihin. Hindi lamang po sagad na sa hinog, kundi sagana ang aanihin o anihin. Basahin natin lahat. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin. Ngunit kakaunti ang mga ani. Sabi niya sa Lucas chapter 10:2, sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga. Okay, sagana. Kung alam po nating sagana ang anihin, alam po natin na kailangan po ang mga ani. Okay, sagana. Pag hindi po natin pinitas ang mga saganang aanihin na yan, baka po mapahamak yan. Tingnan nyo, sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin eh. Ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Pero natutuwa po ako sa iglesyang ito, dati kaunti. Ngayon po, mayroong primary 12 na lalaki, may primary 12 na kababaihan, may mga Timothy tayo, mayroon pa tayong 144 na talagang ipinadala ng Panginoon dito.
Alam mo ba kung bakit ka ipinadala ng Diyos dito? Sino po nakakalam noon? Kaya tanong mo nga sa katabi mo, bakit ka ba ipinadala talaga rito? Bakit ba kita nagkakilala rito? Ha? Bakit kayo ipinadala rito? Diyan sa likod, sa likod. Bakit kayo ipinadala rito? Ha? Bakit kayo pinadala? Plano. Kapempe, bakit ka pinadala ng Panginoon dito? Yon, parang umani, magandang salita. Di ba? Bakit po ba kayo pinadala rito? Mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ba? Isipin nyo, bakit po ba tayo ipinadala lahat dito? Para na iligtas ang mga nawawala. Bakit tayo, para tayo maligtas at pagkatapos ay ano? Magligtas din ng maraming iba. Ibig sabihin, hindi po sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin. Alam ba ninyo, yung kapitbahay nyo, anihin nyo. Yung pong inyong kasama sa trabaho, aanihin po yan. Yung pong mga taong kakilala mo, aanihin po natin lahat yan. Pero tandaan natin, may timeline. Baka po mabagal kayo eh. Kaya may palugit po yan. Natatandaan ko, 1972 bumaha sa amin sa Central Luzon. Kung natatandaan nyo yan. Nabalitaan po ba ninyo yung 40 araw na hindi bumaba ang tubig? O alam ninyo yung Berian kasi mas matanda sa akin. Okay, ilang buwan yon? Ilang buwan yon? 30 o 4 po? Oo. Okay, tingnan niyo ha. Ito, pakinggan nyo. Medyo ayaw nilang sabihin kung sino mga mas may edad sa kanila. Okay lang yan. Okay, ito, pakinggan nyo. 1972, bumaha po sa Central Luzon. Ang usapan ng mga magsasaka, anihin na ninyo yung palay. Kasi hinog na eh. Hinog na. Makikita nyo mga bukirin sa amin, pulang-pula. Ang tama nga, dilaw na dilaw sila sa napakaraming palay na anihin. Alam nyo, maraming magsasaka, yung bang tawag dito, anong salita, relax lang, nagpapa-relax lang sila, nagbibigay ng pataan. Okay, alam nyo, bumagyo po noon, nung bumabagyo na, kinakabahan na sila. Kasi sabi nila, hindi, may konting berde pa eh. Pero kitang-kita na po na talagang hinog na eh. Eto na, bumagyo. Nung gabi, alam po ninyo, dumating ang napakalakas na tubig galing sa dam. Ang lahat, ang Central Luzon, Pampanga, Bulacan, lahat na yan. Central Luzon, bumaha, napakaraming palay ang nalubog. Alam niyo po, halos magbali ng kamay ang mga magsasaka kasi perang malaki yun eh. Perang malaki. May mga bangka, ano ang ginawa nila? Nung malaki na ang tubig, siguro sisirin natin yung mga palay, gapasin natin sa ilalim ng ginawa po ito, makapagligtas lamang ng mga palay. Pero alam niyo, marami na pong nabulok na palay, maraming nasayang na palay, nakapagligtas ng konti, pero kailangan mong ibilad. Kaya ang mga palay noon, maiitim. Magilik. Di ba, Brother Paul? Maraming palay sa inyo. Mga kapatid, alam nyo, nasayang. Sagana ang anihin eh. Pero, kung tayo po, babagal-bagal, baka dumating yung bagyo, dumating ang masamang hangin, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mahihirapan ka ng anihin yan. Ngayon pa lang, gapasin na natin. Bakit? Hinog na yan. Ngayon pa lamang, anihin na natin. Napakahirap nung araw yun kung naranasan po ninyo ito. Sino po rito naranasan gumapas ng palay? Nga? Praise the Lord. Pati si Pastor Mario, na talagang, pakitaas nga kami ng naranasan gumapas ng palay. Yeah. Praise the Lord. Kasi yung iba may-ari ng palayan, kaya hindi ko, Okay, ito. Pakinggan nyo mabuti. Maraming pong mga panahong yon na sayang talaga. Sayang. Ngayon po, sagana ang aanihin.
Pero kung walang mag-aani, posibleng mabulok yan. Kung magbabagal-bagal po tayo at may dumating na kalamidad, wala ka nang aanihin. Sayang. Pero dapat mapitas na natin. Posible nga yung mister mo, anihin mo na eh. Pastor, hamon na pong mabulok, okay lang. Di ganon. Posible nga yung mga anak mo eh. Di ba? Pwede po yan. May timeline. Tandaan po natin, time limit, timetable. Makikita natin, kailangan po talaga magsumikap tayo lahat para maabot natin ang gusto ng Panginoon. Pero ito, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin yung teamwork na mag-aani sapagkat naranasan po namin sa mga magsasaka rito, yung mano-mano, Brother Paul, yung gagapas ka. Sa Japan, hindi na ganon. Nung araw, sino lang? Yung gagapas, tapos gigiikin mo yung palay, papaa. Ha? Tapos, di ba ganon? Tapos, yung babayuhin na ganon. Ano yung tawag doon? Lulusong na ganon. Ngayon, hindi na po ganon. Ang ginagamit ngayon, mga kapatid, makinarya na sa Japan. Hindi na tao gumagapas na ganon. Hindi. Makina na. Talaga at paglabas noong palay na, nandoon na sa sako. Nakita natin yan? Ha? Dito po sa church na ito, hindi na po mano-mano. Hindi na po yung fishing rod, isa-isa lahuli. Ano ginagamit natin ngayon? Lambat na. Sabihin mo sa katabi mo, makisama ka sa lambat. Ha? Lambat na tayo. Isa-isa. Ha? Kaya dapat itong bilang na ito, hindi po ito lang ito. Hindi nyo na, gusto natin? Mangyari yung 1972 na bumaha muna bago anihin? Wag na ho. Kailangan po natin, sinabi sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Sagana. Kaya po yung church dito, tinan nyo, ang Family Christian Church, marami pong church, hindi nag-iisip ng ganito. Hindi ho. Basta okay lang, sasamba, uuwi, at ganyan po tayo dati. Ganito po tayo dati. Pero ngayon hindi po, kaya nga, nauunawaan natin yung kabuluhan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At dito makikita natin, sa Diyos ang papuri, napakarami po ang magsisipag-encounter sa October 25, 26. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga cell group natin, talaga naman, lambat talaga, nanguhuli talaga. Alam niyo, sabi ng Panginoon kay Pedro, manghuli kayo ng isda. Magdamag po kaming nahuli, wala po kaming mahuli. Hindi, pumalaot pa kayo. Ibig sabihin, lumalim pa kayo sa dagat. Maraming huli doon. Mga kapatid, marami pa pong mahuhuling isda. Pero, wala akong nabalita ang mangingisda na nanghuli na sa bahay lang. Wala akong nabalita ang ganyan. Ha? At wala akong nabalitaan na nagkaprutas ng nasa bahay lang. Dito nga sa Amerika, ang gagawin mo nga, punta ka lang ng Costco, mamimili ka ng prutas doon. Ano po, meron ka na. Pero kung hindi ka rin pupunta doon, wala ka rin. Alangan naman, prutas, salika sa bahay namin. Isda, alika. Hindi ho. Alam niyo, ang una lang natin gagawin ganito eh. Sundin lang natin ang Panginoon. Sasabihin ng Lord, sige, pumalawod kayo. Pumunta kayo sa malalim-lalim. At yung mga isda, uutusan ko na. O mga isda, halika, pumunta kayo ron sa gitna. Kasi huliin kayo ni Teng doon. Ano? Okay, pumunta kayo ron. Ha? Siya na ang mag-uutos nun. Siya na. Kasi ayaw lang nga po ng Panginoon yung wala tayong ginagawa eh. Maraming isda. At tandaan nyo, sa laot ng tubig, sa gitna ng tubig, mas malalaki ang isda. Mas malalaki ang isda. Sa tabi, nahuli na po tayo, di ba? Pumunta tayo sa malalim-lalim. Ano po yung istang makikita mo dyan? Mas malalaki
mas masarap, tuna, pating, talagang sabalo, lahat. Lahat na. Lumba-lumba. Pastor, wag na po tayong pumunta sa gitna ng dagat. Dito lamang po, maraming lumba-lumba. Talagang makikita ninyo na talagang... iba yun. Iba iniisip nyo eh. Makikita po natin. Okay. Sabi po rito, sagana ang anihin, kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Sabi po sa Lucas chapter 10, verse 2, sagana, mayroon talagang palugit ang Panginoon. May timeline. Kaya kailangan yung ating teamwork, huwag mawawala yan. Yung yung trust natin sa isa't isa, huwag mawawala. Yung mensahe natin, yung team natin, na si Kristo yung namatay para sa atin, kailangan po nandiyan yan. At yung pangatlo, tingnan nyo, sagad na sa hinog, sagana ng anhin. Eto, ano ang dapat natin gawin? Sabi ng Panginoon, sama-samang manalangin. Sama-samang manalangin. Ang sabi po rito, tingnan nyo, gusto ko basahin po natin lahat ito. Ready? Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin. Okay, gusto ko, diyan lang po tayo. Tingnan nyo, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ano. Idalangin ninyo sa may-ari. Sino bang may-ari? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya kung tayo'y nilikha ng Diyos, kaya tayong utusan ng Diyos. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin. Na ano? Magpadala siya ng mga manggagawa. Magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, hindi lamang bakit tayo dapat manalangin. Bakit po? Una, hinog na ang mga tao. Pangalawa, sagana ang aanihin. Pag tayo nagpabaya, sasabihin ko sa inyo, posibleng ibang umani at talagang mabulok yan. Kung mapupunta lang po sa katulad nating mga mananampalataya, walang problema. Pero kung mapupunta po sa inyo, kung mapupunta po sila sa hindi maganda, iba ang doktrina, iba ang itinuturo, sayang naman. At darating ang araw, kayo po ang magsisisit malulungkot. Sayang. Eto po, sama-sama tayong manalangin. Bukas, Monday, meron na naman po tayong 7 araw ng pananalangin. Daniel Pass. Magsisimula sa bahay namin, tapos mga susunod po, may mga 5 araw po yan, magpa-fasting tayo para sa ating pong anniversary. Ano ang ating theme sa ating anniversary? Winning souls and making disciples. Talagang doon tayo nakapokus lahat sa kaluluwa pagkat si Kristo ay namatay sa kaluluwa ng tao. Okay, sama-samang manalangin. Sino? Tayo pong lahat, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Alam po ba ninyo, ang church na ito, nagsimula, konti lang ang gumagawa. Pero ngayon, 12 lalaki, 12 babae, na mga manggagawa ng Panginoon. 144 na lalaki, 144 na babae, manggagawa ng Diyos. Hindi lamang katulad ng dati na, pastor, ikaw na lamang po, kasi ikaw naman po ang tinawag ng Diyos dyan. Mga kapatid, mandate po ito. Utos po ito ng Panginoon. Hindi lamang po si pastor ang mag-aalaga sa atin. Pero, yung pong paghayo, yung pong pagpapaliwanag sa tao, yung pong pagdadala ng mabuting balita, sa atin pong lahat yan. Sa atin pong lahat. Kaya ang sabi diyan, idalangin nyo sa may-ari, Lord, magpadala ka ng maraming manggagawa sa iglesia. Tumugon na. Tumugon na ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang tugon ng Diyos. Ikaw ang tugon ng Diyos. Ikaw na, tumugon na. Ikaw at ako. Ikaw at ako. Mayroon tayong 12 kalalakihan, 12 kababaihan,
144 na babae, 144 na lalaki. Eto na po, makinarya ang gagamitin natin sapagkat sagana ang aanihin natin. Kung tayo 200 dito, magdala lang tayo ng tigi-tigisa. Ilan tayo? Sinong may planong magdala sa anniversary? Pastor, may mga hinog po akong pipitasin sa anniversary. Taas nga kamay, makita ko nga. Sige, ako matatandahin ako. Sino po may plano talaga na magdala? Taas ang kamay. Praise the Lord, praise the Lord. Alam mo lang, magdadala ng mga bisita. Sabi, taas mo yung kamay mo. Yan, praise the Lord. Okay, okay. Hahanapin ko kasi yan. Tess, ha? Ayan, well, parang dito, wala na makapagtaas dito. Hahanapin ko to. Sin. Oh, praise God. Nakita mo sa mall, ano? Nakita nyo? Ito si Grace, ano yung pangalan natin? Si Pe. Joyce. Si Joyce. Alam niyo si Joyce at si Pe, nakita nila sa kita. Nakita nila ni Prime saan? Sa mall. Pero hindi naman sila shopping. Talaga lang na nagkita. Ito na sa church. Palakpakan natin ng Panginoon. Ha? Ito ang sinasabi ko eh. Kung hindi lumabas itong si Prime at saka si Grace, meron bang madadalang tao dito? Tayo ba nagdadala rito para dumami lang tayong member? Yung bang ating layunin? Ano ang layunin natin? Ipahayag si Kristo na kaya si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo, dahil sa akin, para iligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Iyon ang layunin nating lahat. Iyon ang layunin natin. Kaya pagsasabihin natin, Pastor, magdadala po ako para dumami tayong member. Problema ko lang yan. Huwag mo nang dalhin. Pag po magdadala ka lang rito para magparami tayo, problema lang po yan. Pero kung magdadala ka rito at may plano kang i-disciple yang dadalin mo, praise the Lord, sapagkat iyon ang kalooban ng ating Panginoon. Ha? Iyon. Kaya ano sabi? Winning souls and making disciples. Sabihin nga natin ng 5 beses yun, lakasan natin. Winning souls, making disciples. Ayan. Winning souls and making disciples. Winning souls and making disciples. Winning souls. To win souls and make disciples. Pakita mo ngayon mga dalawang team natin. Sige nga. Sige. Iyon, isang team ito. Ito yung team. Ito ang men's team natin. Wala kayong tulak kabigin. Ha? Okay. Gusto ko po makita sa susunod yung 144 na dala nito ng puro lalaki talaga. Ano ba? Makikita natin. Alam nyo, sa team po, kapag hindi ka na nagsushoot, ina-out ka ng coach. Yan ang mabigat yan. Teka muna, mamahinga ko muna. At ipapasok natin yung mas matitindi. Okay, tingnan nyo. Ito magagaling. Yung susunod ito. Titigan na ninyo yan sapagkat malayong mangyari yan, ano? Okay, Okay. Team ng volleyball yan. Magagaling sila. Alangan naman na yung sa volleyball, ganyan talaga. Alangan namang mga nakasaya yan. Hindi, ibig sabihin. Ito yung team na ito. Ito po yung team na yan. Ito yung mga manggagawa ng Panginoon. 12 kasamang mga Timothy natin na manggagawa. Pero ito, gusto ko, may 2 team akong pinakita, pero hindi pa po nyo nakikita yung team ng ating prayer warrior na napakahalaga sa lahat. Sa pangunguna ni Auntie Lynn. Palakpakan natin ang Panginoon dan. Okay. Eto. Si Auntie Lynn, wala pang miyembro ngayon kasi nagtatawag pa ako. Kung mayroon pong gustong, ito matindi ito. Ang prayer warrior walang gagawin kundi lumuhod yan. Bakit? Hindi kayo mananalo ng walang prayer. Baka akala nyo,
Nasaan yung mga picture na yun? Bakit? Ilagay mo, anak. Ilagay mo, anak. Kasi, ayan, isa pa. Isa pa, team. Yan. Hindi kayo mananalo sa volleyball. Pakinggan nyo. Tandaan natin, si Manny Pacquiao, hindi magiging magaling kung walang coach na magaling. Sino yan? Si Freddie Roach. Yung pagkatalo ni Manny Pacquiao, tiyempo lang nila yon. Samba lang yon. Kasi hindi siya nakinig sa coach niya. Okay, pakinggan nyo mabuti. Tandaan natin, kung walang magaling na promoter din, wala rin laban si Manny Pacquiao. Sino yon? Si Bob Arum. Sino yan? Sinabi niya. Hindi. Okay, pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti. Si Bob Arum yon. Pero tandaan natin, si Pacquiao, meron din siyang prayer warrior. Si Aling Dionisia. Tandaan ninyo yan, pag lumalaban nyo, talaga namang kung saan-saan. Opo, siguro sabihin natin, ang pananampalataya niya kay iba, ang pinag-uusapan dito, yung pananalangin. Kaya nga minsan, sabi ni, nagsusumbong si Nanay Dionisia kay Manny, lumabas kasi siya. Sabi niya, Manny, lumabas ako. Sabi ng mga tao, pangit daw ako. Pangit daw ako, sabi niya. Mami, tandaan po ninyo, ang ganda po ng tao ay hindi sa panlabas, kundi sa panloob. Kaya po, huwag kayong labas ng labas, mami. Okay. Mga kapatid, alam nyo, hindi po yung 12 na kababaihan, 12 lalaki, kailangan natin teamwork. Kailangan natin ang 144, palakpakan natin yung 144 na nasa likod nyo. Yan. Baka akala nyo At palakpakan natin ang prayer warrior natin sa pangunguna ni Auntie Lynn. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo kung bakit? Wala na pong gagawin yan kundi manalangin lumuhod sa Panginoon. Wala na pong panahong magpaligaw yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil mananalangin po yan. Auntie Lynn, malaki po ang challenge sa inyo. Wala po kayo doon sa 12, wala po kayo, pero po hindi sila makagagalaw nang wala po ang inyong pananalangin. Pag hindi kumilos ang Holy Spirit, wala tayong magagawa. At dyan natin kailangan ang mga mananalangin. Kailangan po natin ito. Kaya po mga kapatid, ipinakita po sa atin yung ating 12 na babae, 12 na lalaki, andi dito ang 144, gagawin po natin, kailangan may teamwork. May trust tayo sa isa't isa. Yung team natin, yung paksa natin, yung ating message sa mga tao. Tandaan po natin, may timeline. Baka po hinog na yan, hindi pa natin napipita. May timeline po tayo. December 25, kailangan po natin, masubok po natin ito. Ngayon pa lang, lalabas tayo maraming hinog. Napakaraming hinog na hinog talaga. Anong kailangan lang natin? Pipitasin natin sa tulong ng ating Panginoon.